bida as we valued your opinion. Aming pakikinggan ang mga sentimiento at belief ng bagong henerasyon. Anything na trending kasama sa diskusyon. Share your thoughts and be part of the solution. Cause this program is all about you. All about youth, every Saturday, 1 p.m. only here at Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Isang makakabataang araw po sa ating lahat. This is Mark Olas, All About Youth. Ako po si Suzette ang makakasama nyo ngayong araw dito sa All About Youth na may temang Kabataan, Ikaw ang Bida. Mapapanood po tayo ngayon sa Lucky 7 Channel 3. Kumusta mga kababayan? Ang All About Youth po ay programa ng I-Rise and Advocate for Marinduque Province o IRAMP, founded by Mark Cesar Ola. Atin pong makikilala ngayong araw ay isang environmental advocate mula sa organization ng Marinduque Council for Environmental Concern. Kilalanin po natin ngayon si Aljimar Getang. Isang makakalikasang araw po sa ating lahat. Bago po ako magsimula ay nais ko po muna magpasalamat syempre sa pamunuan ng Marinduque News bilang pag-invite sa akin sa araw na ito at mahihayag ang aking advokasya sa mas maraming tao lalo na sa mga kabataan. Nais ko rin pong batiin ang aking pamilya sa aming tahanan na laging nakasuporta sa akin at sila po ang dahilan kung bakit po nandito ako ngayon. Gayun din po sa aming MASEC Secretariat. Thank you. And muli, ako po si Aljimar S. Getang, isang environmental advocate. Okay. Algie, Yes. paano ka naging isang environmental advocate? Paano ka nag-start? So, to begin with, nung ako isang mag-aaral pa lang sa elementary at sa high school, ako isang considered na youth leader. Paano ko po nasabi yun? Kasi nung elementary days ko po, ako isang president po ng SSG. Then, nung nag-high school po ako, ay naging president din po ako ng school. So, parang na-attach na yung aking sarili sa service. Then, nung dumaan po yung pandemic, medyo siyempre, yung sa transition po ng mga event, ay medyo nanibago po ako to the point na naging stress ako sa buhay. Then, bago matapos po yung pandemic, ay nagkaroon po ng isang pagpupulong sa aming barangay. Ito po ay isang pagpupulong na inorganisa po ng MASEC. So, starting that day, ay medyo naakit ako doon sa organization kasi yung kanilang mission, vision ay parang sa tingin ko ay makakatulong sa akin. And during the pandemic times din naman ay nagabukid-bukid ganyan kasi wala naman akong ibang magawa. Then parang pinursue ko siya. Then luckily during that meeting ay naging president naman ako ng Barangay Tamayo. So doon siya nag-start. Then little by little, habang nakikilala ko po yung organisasyon, mas lumalalim po yung puso ko na to serve our environment. Diba, nabanggit mo na habang na-engage ka na dito, estudyante ka, so parang mahirap yun pagsabayin. To be honest, sa ganitong larangan, alam ko sa mga kabataan dyan na nanonood sa kanilang mga bahay, na mayroon din mga organisasyon na sinasalihan, talagang mahirap sa umpisa. Kasi yung nandun nga yung transition, maninibago ka, pero
pag ikaw ay isang bihasa na sa ginagawa mo, dapat ay may tinatawag tayong time management. Dapat na ma-manage mo yung oras mo sa iyong organisasyon at sa iyong pag-aaral. At saka naniniwala naman po ako na yung mga nakakataas po sa atin sa organisasyon ay kinoconsider po nila ang ating pag-aaral. So, mababalance po natin ito. And I do believe also, pag gusto nyo po ang isang bagay, ay makakamit nyo po ito, anuman po ang mangyari. Yes, pag gusto naman talaga ang isang bagay, may paraan. Yes. Based on your experience, Algie, and learnings as you embark in this advocacy, paano siya nakakatulong sa'yo sa growth mo as an individual and bilang youth din? As I mentioned po earlier, dati naman po ako isang youth leader na po. Pero nung na-embark po ako dito sa organisasyon or sa advocacy ako po sa pangkalikasan ay may mas nalaman po akong mga bagay na hindi ko po alam dati. Or alam ko po siya dati pero hindi ko po siya pinaglalaanan ng pansin. Dati leader na ako, di ba? Pero ina-considered ko na yung sarili ko na kaya ko yung mga bagay-bagay na ganun. Pero nung na-touch po ako dito ay may mas malalim pa palang kakayahan na nakatago sa akin na pwede kong i-express at ibahagi sa mga kapwa ko kabataan. May mga na-discover ka pa din sa sarili mo as you go along habang nandito ka at nag-uumpisa na maging part ng isang organization lalo na sa MASEC, Environment Concern. So, Algie, any message sa MASEC organization na nanonood ngayon sa atin dito live sa Marinduque News? May mga message ka, baka may mga pwede kang i-shout out sa MASEC Secretariat. Yes. I would like to thank from my heart po ang aming MASEC Secretariat. Especially po kay Tita Beth Manggol na Secretariat Head po ng MASEC, kay na Tita Mitz, kay na Ninang Maripe, kay na Tito Donato, and yung naka-discover po sa aming barangay, si Sir Julius Revillosa. And also, I would like to mention po yung mga masisipag ko pong presidents po ng per bayan. Sa bayan po ng Santa Cruz, I would like to mention Mr. Allen Alvarez. Sa Mugpog naman po si Miss Justin Noeli. Sa Buwak naman po is si Miss Natalie Gray. Sa Gasan po si Eric Mahagway. Sa Buena Vista naman po ay si Kuya Al Jones, and sa Torreos naman po ay si Raylene Pernia. Si SK Raylene Pernia po. Okay, pabati din po mula kay Jocelyn Ligtas. Hi po from Caloocan. Ayan, nakakaabot po tayo ngayon ng Caloocan. Shout out po. Ayan. Aljimar, ano yung mga ongoing projects ngayon ng MASEC? And paano na-engage dito yung mga kabataan? Sa kasalukuyan po ay meron po kaming iba't ibang environmental activities. Nandyan po yung road clean up, coastal clean up. Meron din po kami mga tree planting and mangrove planting. These last few months po ay medyo nahirapan lang po kami sa tree planting kasi alam po naman natin na sobrang init ng panahon, and then pag magakandak po tayo ng tree planting sa mga lugar na sobrang init naman po ay may tendency po na mamatay lang yung halaman and masayang lang yung efforts natin. So nag-focus kami last few months for past 3 months sa mangrove planting. Kasi nabubuhay siya kahit sa sobrang init ng panahon. And nag-seed banking din kami. Nag-iipon kami ng mga fruit-bearing trees na pwede naming itanim pag tag-ulan na, which is today.
na tag-ulan na. Then yung next question mo, if I'm not mistaken, ay paano namin na-engage yung mga kabataan sa mga ganitong activity? So ina-engage namin sila sa pamamagitan ng, ang MASEC kasi yan ay may barangay chapters. So every barangay ay nag-invite kami ng youths sa tulong din syempre ng kanilang pamunuan and sa tulong ng Sangguniang Kabataan. Ina-invite po namin ang kanilang members na makilahok sa mga ganitong activities. Ay idadagdag ko lang kung bakit ba mahalaga na encourage natin yung mga kabataan na mag-join sa mga ganitong activity. So mahalaga ito para mamulat sila doon sa halaga ng ating ginagawa. Maliit man ito ay yung impact nito sa ating environment. Yun. Parang pinapakita natin sa kanila ito. Kasi during the actual activity or event ay nagbibigay din tayo ng mga lessons, mga studies sa kanila. Ayan, nung mga past months, grabing tag-init yung na-experience natin, water deficit, no? Lalo na nung Holy Week. So, paano nyo na-push na makapag tree planting, lalo na yung sabi mo, mangrove planting, 'di ba? Paano nyo nasimulan and na-push yun, lalo na nung kasagsagan ng wala tayong tubig? As I mentioned earlier po, sa kabila po nga ng sobrang init na panahon o climate crisis na inatawag po ng iba, ay nagawa po namin ito sa pamamagitan po ng pagkukoordina ng maayos sa sangguniang barangay at sa sangguniang kabataan ng per barangay. Parang time to time is ina-update po namin sila ng mas maaga para makapag-join sila dun sa activity. And also we consider their schedule. Hindi po sila yung nag-a-adjust sa schedule po namin. Kami po yung nag-a-adjust sa schedule nila. Kung kailan po sila bakante, walang masyadong ginagawa, doon po namin ina-launch yung mga activities. And also, nakikipag-coordinate din po kami sa sangguniang bayan ng bawat bayan para naman may maayos tayong coordination. Kasi minsan for example, meron po tayong road clean up, coastal clean up, ay minsan ay sobrang dami po ng volume ng nakukuha po nating basura. Hindi naman po pwedeng i-turn over lang po natin ito sa barangay. So, nandyan po ang ating mga katulong, ang MDRRMO, na lagi pong nakaagapay po sa atin sa mga activities po natin. So, shout out po sa kanila at maraming salamat po sa inyo. And also sa mga taga-DNR din, no, sa mga nagsusupport din sa atin ng mga itatanim natin kapag may mga ganito tayong program sa mga organizations natin. So, open ba ang organization ng MASEC na, lalo na especially sa youth sector, na makipag-engage din sa ibang mga youth organization din, para kumbaga mas malawak, mas ma-widen natin yung band natin din sa mga kabataan na makapag-contribute sa ganitong mga program or advocacy? Yes, actually na-practice na po natin yan. Yan yung tawag na network between organization from the different organization. Mahalaga po ito kasi parang na-involve po natin yung kasi yung ibang organization, iba-iba ng advocacy yan di ba? Pero may similarities din yan. Pero na-engage po natin sila na ipakita po yung anong advocacy natin. Then, in the same time, napapakita din po nila kung ano yung advocacy nila. Para nag-asama to be honest po also, aside from being an environmental advocate or from MASEC, I'm also municipal PIO ng KKDAT o Kabataan Kontra Droga and Terorismo. Then, Vice President po ng Student Volunteers ng MSC Buwak. So, nagsimula po yung aking ganong motivation na parang sumali din sa ibang organization kasi gusto kong i-rely yung ating mga panawagan sa kanila, then parang mag-merge. Kasi sabi nga nila, mas malakas tayo pag
sama-sama. Yes. Sa MASEC, paano na ang tawag dito? Yung, di ba, may mga open forum, mga trainings, yun. Paano nasisingit yung sa environmental concerns and mga issues din, lalo na sa panahon ngayon? To be honest, sa mga ganyang seminars o mga pag-aaral, hindi namin sinisingit yung environment. Kasi siya po yung aming pinaka-main topic always. Yung main topic. Yes Oo. po. Siya po yung pinaka-main topic natin. Then, siya po yung mga current issues po na nangyari po sa ating lalawigan. Gayon din po sa ating buong mundo ay pinag-aaralan po namin yan. Meron po kaming quarterly meetings para at least every quarterly ay may latest updates kami sa mga environmental issues na kinakaharap natin ngayon and makapag-response tayo doon through meetings and collaboration of ideas between the youth sectors ng MASEC from different bayan. And sa mga pag-maximize din ng social media ngayon, di ba? Pwede na din tayo mag-campaign sa mga social media. Yung mga pag-shared posts, ayun, para din mas lumawak yung pagbigay natin ng information sa iba't ibang tao, sa iba't ibang organizations din. So, ayun, may question dito. Yes po. Since this past years ay nararanasan na natin ang climate change hanggang sa ngayon, ikaw bilang isang kabataan, ano ang mga plano at pwede natin magawa upang maibsan ang init ng panahon? Actually, these days, hindi ko na po inagamit yung term na climate change. Ang inagamit namin pong term is climate emergency. When we say climate emergency po, nandun na po tayo sa peak. Kung nakikita, visible na po yung nangyayari sa ating kapaligiran. And pag nandun na po tayo sa emergency, ang kailangan po natin is action. Yes, immediate action po. Ang kailangan po natin. Bilang isang kabataan at youth leader po ng MASEC, ay ang aking pong magagawa is gabayan po yung ating mga kabataan o i-re-educate. Kasi yung mga ganitong simpleng bagay, kagaya na pagtatapon ng basura sa tamang tapunan, pagtatanim, pagre-recycle, ay tinuturo na po sa ating paaralan. Pero minsan po ay hindi natin mawari, but nalilimutan po o hindi siya nabibigyan halaga ng mga kabataan sa kasalukuyan. So bilang isang youth leader ay nandito po kami upang ipaalala muli sa inyo na yung mga ganitong simpleng mga bagay na inyong ginagawa, kagaya ng pagtatapon ng basura kung saan-saan, ay sobrang apekto nito sa ating kapaligiran. Bilang dagdag na rin dito ay nagkakaroon din kami ng mga iba't ibang activities na pwedeng lumaban sa sobrang pag-init ng panahon na ina-mention nyo kanina. Na-mention ko na rin po yung pagtatanim na alam naman natin na isa sa pinakasolusyon para mabawasan yung heat index ng ating mundo. Ang ikalawa dito ay yung sa segregation po ng basura. Alam po naman natin dito sa ating lalawigan ay isa sa pinakamalaking problema po yung basura. So, ang naging tugon po namin dito sa MASEC, at alam ko naman na inagawa rin ng mga ibang organisasyon, ay yung tinatawag po naming eco bricks. O ito po yung empty bottle, for example po ng empty bottle ay yung Coke, Sprite, yung mga ganyang empty bottle po, ay inasiksikan po namin siya ng basura doon sa loob. Then, ang surprisingly po, ang isa pong eco bricks o isang pong empty bottle ay pwede po siyang mag-consume o maglaman po ng almost a kilo ng basura. Parang kung i-scatter mo po siya sa isang, parang almost one sack na po siya ng basura, mga plastic, na instead po na kumalat pa po siya doon sa paligid mo, ay isiksik mo lang po siya doon sa empty bottle. Then, hindi lang doon po nagtatapos yun, kasi after that, pag napuno mo na po yung empty bottle, ay ginagawa naman po namin itong creative outputs. For example po nito ay inagawa po namin siyang yung sa mga garden, di ba may mga plant yan, inagawa namin siyang Mga bakod. yes, mga bakod. Then mayroon din kami sa school ng buwak na ginawa po namin siyang upuan ng mga bata.
Then meron din po mga MRF, ginawa po, made of eco bricks. Then madami pa pong pwede siyang paggamitan. And usually po ay gusto po namin itong ilagay sa mga schools kasi nakikita po ng mga, nandun na po yung aming project ay nakikita pa po ng mga kabataan. Tsaka, Yung halaga. effective siyang, lalo na ngayon sa panahon. Actually, dun sa barangay namin, shout out po sa Barangay Tarug, dun po ay merong eco bricks na gawa po sa waiting shed na gawa sa eco bricks. Gawa po yun ng mga parents dun sa barangay namin. So, nakikita ko din po na napaka-effective ng eco bricks. Ayan. So, may mga ongoing pa bang plan and yung mga ongoing projects ngayong sa organization ninyo bukod sa EcoBricks, tree plantings, ano pa yung ibang kumbaga ibang mga category ng mga plan dito sa organization ng MASEC? Bukod sa environment, like sa mga agriculture, 'di ba? Pasok naman 'yun sa environment din. Yes. Yung sa part naman po ng agriculture ay usually nakikipag-coordinate po kami siyempre sa agriculture, then sa DNR na yung magbibigay ng livelihood sa mga MASEC youth natin or sa MASEC regular natin. Aside from that ay parang as today, naga-form po ako ng isang proposal po sa ating PYDO, Provincial Youth Development Office, na mag-conduct ng isang proyekto para sa ating mga kabataan, especially sa mga out of youth school, na nabigyan po sila ng opportunity, nabigyan sila ng parang puhunan o yung mismong pangkabuhayan. Parang isipan ko dyan yung Burmese. Familiar ka po ba doon sa Burmese? Yung abono na gawa nung Burmese na worm. Parang napakinggan ko na siya before. Yan. Parang magandang idea siya. Napag-aralan pa lang namin. Then, aside po sa environment, sa agriculture, idadagdag ko rin po yung youth development. Isa po kasi sa ina-focus namin ngayon is yung youth development or yung pag-develop ng ating mga kabataan. Kasi hindi lang naman pwede na protected lang tayo ng protekta ng kalikasan. Kasi we need also to benefit. Sa pamamagitan po ito ng mga seminars and trainings, na-practice po namin yung tinatawag po nating TOT, Trainings of Trainee. Kasi bilang isang trainee din at saka speaker, ang isa po sa pinaka-iniiwasan po natin is magturo po ng mali. So para po maiwasan natin magturo ng mali, ay yung ating mga nagtuturo din ay tuturuan din natin. Parang tinatama baga natin na bago sila, kasi dito sa MASEC at sa ibang organization, di ba, ina-involve natin yung mga leaders natin. For example, may leaders kami from Santa Cruz. Inasama namin sila sa mga pa-meeting sa Buwak para ma-involve sila or ma-express nila yung sarili nila sa ibang environment. Then, nabigyan po namin sila ng pagkakataon upang makapagsalita ng aming mga advokasya. Then, bago po sila makapagsalita ng aming advokasya, ay sinisigurado po namin na alam po talaga nila yung aming advokasya. Kasi ay iniiwasan natin magkaroon ng misinterpretation, misinformation na may ibibigay po natin sa mga mamamayan po natin. Actually, na-link din ako sa MASEC nung mga nakaraan. Parang youth camp yun ng mga buong Marinduque ng mga iba't ibang organization. Tapos, na-experience ko din doon yung iba't ibang program. Tapos, narinig ko din yung mga advocacy din ng ibang organization. And agree din ako sa'yo na tawag dito, ang laking engagement talaga kapag may mga collaboration ka din sa iba't ibang organization. Ayan. As you stand
bilang spokesperson ng organization Algimar and also representative din, may mga thoughts ka ba na focus sa environment ngayon, lalo na sa mga nararanasan natin na iba't ibang issues, tapos ano yung pwedeng i-contribute talaga ng mga kabataan little by little na soon magkakaroon ng impact na malaki sa lalo na dito sa lalawigan ng Marinduque. Naniniwala po ako, ang unang hakbang po para po makatulong tayo bilang mga kabataan sa ating lalawigan na Marinduque, lalo na po sa ating kalikasan, ay matutong po tayo magbago. O ang pagbabago po ay magsisimula po sa ating sarili. Parang mahirap naman po na pumunta po tayo sa field, sasabihin po natin na ganito dapat, ganun dapat ang ating gawin, pero hindi naman po natin ito ina-apply sa ating mga sarili. Is parang useless din. Di ba? So, kailangan talagang magsimula sa Magsimula mga sarili po natin. muna sa ating sarili yung pagbabago. Then utay-utay, o little by little, as you mentioned earlier, ay pwede nating maapektuhan yung ating pamilya, kabarangay, kabayan, then next hanggang sa buong Marinduque. Parang utay-utay lang po. Kasi yung minsan naman, yung ibang mga kabataan ay nadidisregard naman po. O napanghihinaan na po sila agad ng loob. Kasi parang iniisip po nila na walang epekto yung ginagawa nila sa kalikasan. Pero sabihin ko po sa mga kabataan ngayon, yung simpleng pagbabago po na mula sa sarili ninyo ay yun po ang simula ng tunay na pagbabago. Parang kung sa isang halaman, siya po yung seeds. Pag yung seeds po ay hindi po natin diniligan o Nilagyan ng abono, pwede din. ay hindi po siya magagrow. Kung sa una pa lang po ng part ng pagbabago ay napanghihinaan na po tayo ng loob, ay hindi na po tayo mag-grow pa ng mas malawak. And isa ding idea dito ay lagi po nating pakatatandaan na walang 1 milyon kung wala ang piso. So mahalaga po ang bawat aksyon na ginagawa po ninyo. Pwede ka bang makapagbigay ng mga ilan na pwedeng gawin ng mga kabataan ngayon? Yung mga simpleng hakbang sa pag-umpisa sa mga sarili natin. Ano yung mga ilan na halimbawa? Isa siguro sa magiging halimbawa nito ay yung disiplina po sa ating mga sarili. Sa disiplina sa pamarang pagsasabi ko kanina, sa simpleng pagtatapon mo ng basura sa tamang tapunan ay sobra na pong impact nun sa ating kalikasan. Isa pa po dito, alam po naman natin yung mga kabataan ngayon ay masyadong tutok na po sa ating mga cellphones. Siguro ay subukan nating magkaroon ng time management din sa ating mga sarili natin. Parang wag nating ikulong yung ating mga sarili sa modern gadget. Parang minsan-minsan ay pumunta tayo sa mga mapupunong lugar, mga may pwede rin sa dagat. Parang we need to reconnect sa ating kalikasan kasi minsan yung pag sobra na yung time mo sa yung modern gadget ay diyan nagsisimula minsan yung depression, ganyan. So parang try to reconnect sa ating kalikasan at lagi mong isipin na yung maliliit na bagay na yung ginagawa ay sobrang laki ng epekto nito sa ating kalikasan. Oo, tsaka yung paggamit din ng gadgets ngayon, pag nalilimitahan natin ay makakabawas din tayo ng pag-consume ng mga energy like sa kuryente and 'di ba lalo na yung mga na-experience natin ngayon dito sa ating probinsya. So, ayan pa-shout out po mula kay Madan Permejo. Ayan. Shoutout po, mother ko po yan. Ay, hello po, mother. Isa-shoutout ko din po ang aking lola na 90th birthday po ngayon. Ayan. Thank you po sa panonood. Kindly share pa po ng ating live. Ayan. Kung may mga question po kayo na pwedeng itanong, na gusto nyo pong itanong kay Algimar, na gusto nyo pong malaman, mag-comment lang po kayo at babasahin ko.
Shoutout din po sa organization ng IRAM o I-Rise and Advocate for Marinduque Province. Ayan, at mga kababayan, muli po kaming magbabalik sa ating programang All About Youth, makalipas ang ilang patalastas. Sit, relax, and be beautiful as Arakat and Care Salon and Spa brings you to the pacifying realm of transformation and pleasure. Give yourself a treat with their diverse and exclusive services meant to satisfy and redeem your confidence. They offer a wide array of services including hair treatment, hair rebonding, hair and makeup, body spa, and stylish nail art. Discover the essence of true beauty. Arakat and Care Salon and Spa located at Barangay San Miguel, Buwak, Marinduque. For inquiries and reservations, please contact 0963-414-9192. Sabi natin habits para sa healthy Pilipinas. Pag-ibig ang panalo, one love, isang uri, papugay at papuri, walang talo sa pagpapasuri. Practice safe sex para sa pamilya pinamahal. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito, sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Habits para sa healthy Pilipinas. Bawal na usok sa akin, baka ako hikain, di nakakagalak at bisyo. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang high JV sa Bishop Free Lifestyle. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito, sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Kabataan, ikaw ang bida as we valued your opinion. Aming pakikinggan ang mga sentimiento at belief ng bagong henerasyon. Anything na trending, kasama sa diskusyon. Share your thoughts and be part of the solution. Cause this program is all about you. All about youth, every Saturday, 1 p.m. only here at Marinduque News, Lucky 7, Channel 3.
muli po tayong nagbabalik dito sa All About Youth, Kabataan, Ikaw ang Bida. Kasama pa din natin si Aljimar. Ayan. May message po dito para kay Algie. Mula kay Madan Permejo, Algie, pasalamat ka kay Ala at isa din ang Kristiyano at ang Muslim. Ayan. Si mother po ito ni Aljimar. Pwede ako. So, yun po, nag-comment na po yung nanay ko. Yun, tama po siya dun sa mention niyo po. And to be true po sa ating mga audience, I'm also Muslim. O, isa po akong Muslim. Though yung masek po ay Christian base, ay multi-sectoral naman po yan. Sa kabila po ng tinatag po ng simbahan, ang masek po ay open po siya sa any religion. And isa pong malaking example po nito ay ako po mismo, isang puro Muslim na naniniwala na ang relihiyon ay parang isang konsepto na gumawa tayo ng mabuti. Then, kung ano, iba't iba man ang relihiyon, ay pagdating po sa kalikasan ay iisa po ang ating mithiin. Then, parang ang isang relihiyon ay parang bagang language, English, Filipino, ganyan. Na do iba-iba po sila ng bigkas, ay iisa naman po ang kanilang mga ibig sabihin. Yun po. Shoutout po muli dun sa aking napaka-supportive na mother. I love you always and baka ako umiyak dito, joke lang. I love you, basta I love you. Alam mong loves kita. Ayan. Aljimar, di ba ang Muslim ay hindi, sa pagkakaalam ko, hindi kumakain ng mga meat? Yes po. Ang Muslim talaga is hindi po kumakain ng pork. Kasi para sa amin po ay parang makasalanan or madumi po yung pork. So, parang challenges din po yan sa akin bilang isang leader sa Marinduque, bilang isang youth leader na siyempre pumupunta po tayo sa iba't ibang barangay, iba't ibang bayan po. So, parang bilang isang organized na youth leader, kailangan po nating makisama doon sa ating mga pinupuntahan. So, may mga limitasyon lang po minsan na hindi po nga pwedeng kumain ng pork, hindi po pwedeng uminom ng alak. Pero sa pamamagitan naman po ng maayos na pakikipag-usap at respeto po sa ating mga kapwa ay naintindihan naman po nila ako at naintindihan naman po namin sila. So parang ang mahalaga po, anuman po ang inyong relihiyon, ay matuto po tayong rumespeto. Ayan. Dahil nanonood din ng iyong mother ngayon, sa mga parents na nanonood sa atin live, paano mo nafe-feel na suportado ka ng parents mo at ano yung nararamdaman mo kapag nakikita mo din na supportive yung mga parents ng mga youth na kasama mo sa mga ginagawa nila sa organizations? I think siguro po ay ito isa sa pinaka-edge ko talaga kung bakit po ako nandito ngayon sa kinakatayuan ko. Kung ano ako ngayon po is dahil po yan sa parents ko. Sa support po nila. Kasi yung na-mention mo nga, minsan kasi may mga youth leaders na din ako na hindi masyadong suportado parang ng kanilang magulang sa mga ganitong advokasya kasi sinasabi nila. Kasi kita naman sa mga NGO, usually po tayo ay mga volunteers. Pag sinabi po nating volunteers ay hindi po tayo humihingi ng kapalit, anumang kapalit sa ating mga ginagawa. Parang yung perks na lang po nito is yung mga magandang pakiramdam na nakakatulong po tayo. Then, isang magandang aspeto pa po nito is na-engage po tayo, nade-develop po tayo, natututo po tayo. Yun po yung mga magagandang incentives na nakukuha natin. So, I'm very lucky kasi suportado po ako ng aking magulang. Kasi, yun nga na-mention ko earlier, Muslim po kami. Pero, suportado po ako ng magulang ko. Sa una siguro, hindi pa masyadong maayos yung pag-uusap, ganyan. So,
Ang naging tactics ko po noon is pinaliwanag ko po ng maayos sa aking magulang kung ano ba yung ginagawa ko, saan ba ako napupunta. Yun minsan ang gap ng parents at saka ng kanilang mga anak. Minsan misunderstanding kasi hindi naman nila sinusimulan yung conversation. Paano nila malalaman yung panig ng bawat isa kung hindi po sila nag-ausap? May times po na minsan nag-heart to heart talk kami ng aking nanay. Minsan ay napapaiyak na rin. Pero normal po yun. Kailangan po nating kumonek sa ating mga magulang. Huwag po tayo dumating sa mga point na lagi tayo nagre-reklamo na hindi tayo naiintindihan, parang walang pakialam sa atin. Ang tanong ba ay nag-reach out ka ba doon sa parent mo, sa nanay, tatay, lolo, lola, ganyan? Why not to reach out muna sa ating mga parents? Doon, ihayag nyo po yung inyong saloobin. And I do believe na mahal po kayo ng inyong magulang. And kung alam po nilang ikakabuti po nila yun, ninyo yun, ay susuportahan po nila kayo. Ayan, any message sa mga parents na nanonood sa atin para masuportahan din nila yung mga anak nila sa ganitong gawain? Siguro yung magiging advice ko na rin sa mga parents, sa ibang parents, siguro including na rin yung parent ko ay maging bukas din tayo sa opinion ng ating mga anak o yung sa mga sinasabi nila. Hindi, minsan kasi may mga instances na feel ako na minsan ay parang hindi mo pa sinasabi yung part mo sa yung magulang ay mayroon na sila agad na na instinct na yun, mali yung ginagawa mo, ganyan. And mas lumalalim pa yung kanilang thoughts doon kung hindi mo i-express yung sarili mo. So yung magiging advice ko sa kanila ay pakinggan din tayong mga kabataan. At saka kumustahin po tayong mga kabataan. Kasi nowadays po ang mga kabataan po talaga ay nag-struggle po yan. Uso po kasi ngayon yung mental illness or yung depression na inakaharap po ng mga kabataan ngayon. Subukan po natin silang tanungin kung sa simpleng tanong na, Nak, okay ka lang ba? Nak, kumusta? Kumusta pag-aaral mo eh? Sobrang laki ng metutulong nun sa amin o sa ating mga kabataan. Yun siguro, natuto tayong kumustahin yung ating mga anak. Ayan, napaka-supportive ng iyong parents. And nabanggit mo din kanina na naka-experience ka na makapag-trainings, makapunta din sa iba't ibang lugar. So, ano yung mga pwede mong ma-share na learning sa amin mula sa mga na-experience mo, natutunan mo sa mga na-experience mo sa ibang lugar? So, yun na na-mention ko earlier na maliban po dito sa ating lawigan ng Marinduque ay bilang isang youth leader po is inapadala rin po kami sa iba't ibang lugar. Last time po ay galing po akong Baguio and Nueva Vizcaya. Isang trip po yun ang parang nag-conduct po ng activities yung partner po ng MASEC which is yung ATM or Alyansa Tigil Mina. Then pina-experience at tinuruan po kami ng iba't ibang idea na hindi po namin alam. For example po nito yung sa human rights po. Kung ano ba yung mga naranasan ng ating mga youth and advocates during sa different era ng mga presidente. For example, ganyan. Then pinaalam po sa amin kung ano ba yung mga batas na nagproprotekta sa ating mga advocates, sa kababaihan, sa mga bata. Yan. Then, isa rin sa na-experience ko po doon is yung rally. Doon ko po na-experience yung maliit na rally na nung una pong mga times ko po dito lang sa Marinduque, parang naisip ko na hindi ko po siya kakayanin. Parang wala po akong lakas ng loob para gawin po ito. Hindi, peaceful rally naman siya, parang pananawagan lang. Pero nung nandun na po ako, kasi before pumunta sa actual na
event ay dinaanan po namin yung na mining site sa Nueva Vizcaya ay sobrang laki po ng impact nito sa environment. Sobrang lawak po ng naging epekto nito sa kalikasan. Naapektuhan din po nito yung mga community, yung mga naninirahan po doon. Then sobrang dry po ng lugar. Then yung isang malaking bundok ay nahukay po siya. Then yung tubig ay parang kulay gray. Parang sobrang lalim po ng naging attachment po nito sa akin na what if mangyari po ito sa atin o sa ating lalawigan. So starting that day, mas lumalim po yung aking advokasya para sa kalikasan na mas maganda po na maiwasan natin kontra yung nandyan na po. Parang prevention is better than cure. Then sa pamamagitan po ng actual na pagtingin ko po sa sitwasyon ng kalikasan doon ay mas lumalim nga po yung aking paninindigan na dapat nating protektahan at alagaan ang kalikasan. Dagdag ko na rin siguro, last time din ay sa Rizal naman po kami galing. Dalawa po yun. Ang kasama po namin ay LKN. Sa Anggona naman po yun ay or Sons for Local Community Network. Then yung isa po ay Rights of Nature. Siguro gusto kong bigyan din yung isa sa napuntahan ko sa Rights of Nature o yung advocacyang Rights of Nature. From the word itself, parang kailangan nating bigyan ng karapatan ang kalikasan. Pero ang tanong, bakit? Bakit natin kailangan bigyan ng karapatan ang kalikasan? Alam naman po natin na sa ating mundo ay may iba't iba tayong mga karapatan. Nandyan yung karapatang pantao. Meron ding pangkarapatang pangkalikasan. Then, paano ba mako-consider na may totaling karapatan ng isang kalikasan o isang lugar? May mga may mga kailangan bago sila ma-considered as protected. Yan, protected. Una dyan ay baka mayroong endangered species ay maproprotektahan totally yung kalikasan. Meron ding instances na may historical value yung isang lugar. Alam ko dito sa Marinduque, mayroong protected area tayo, yung may deer, brown deer sa Marinduque Wildlife Sanctuary. Yan, protected area yan. Mapalad yung mga ganong mga ganong lugar kasi naproprotektahan sila sa mga posibleng panirang activities. Paano naman yung iba, di ba? Minsan, di ba sabi niya sa batas ay bawal magputol ng puno ng walang permit. Ganyan. Pero minsan ay patuloy pa rin yung pagpuputol ng puno. Parang minsan ay siyempre pag may permit may is kang papel, pwede ka na magputol ng puno. Pero sa other side naman, kasi di ba last time sobrang init ng panahon. Ang alam ko dyan, pag nagputol ka ng puno is papalitan mo siya ng another trees. 10 ata, if hindi ako nagkakamali. Parang ratio niya is 1:10, parang ganun. Pero nung panahon ng tag-init, ay di ba na meron tayong mga pagpuputol ng puno, ay gatanin ka nga ng puno, pero hindi naman siya mabubuhay. Parang, saka yung mga punong pinuputol po ngayon is sobrang tanda na po nung mga punong yun. Parang naging issue pa po nga sa atin yun yung may mga cross-thread na puno na sobrang tatanda na po ay aputulin, gawa ng widening, mga ganyan. Ay apalitan mo siya ng maliit na puno. Parang hindi, yung proportion niya po ay hindi masyadong swak. Then mainit pa po. So, pero pagtatanim naman ng puno ay isang magandang way nga ni po as mentioned earlier. Pero mas maganda rin po na yung pagpuputol din ng puno ay maiwasan po natin. Then aside po sa rights po ay ang kalikasan minsan po ay parang sa mata po ng
batas ay hindi siya ganun ka-strong yung karapatan po ng kalikasan. Kasi napuputol pa rin nga po yung puno, ganyan. Nagkakaroon pa rin ng mga pagmimina sa iba't ibang bayan o lalawigan sa Pilipinas. Parang hindi pa rin siya ganun ka-strong. So, sa Rights of Nature po ay isa po sa kanilang goals ay yung pagpasa ng Rights of Nature Bill o pagbibigay ng karapatan sa kalikasan sa Kongreso. Then, bilang pandagdag po dito ay isa rin po sa advokasya or goals ng Rights of Nature ay yung tinatawag po nilang living a sapat dapat lifestyle. Miss Suzette, may idea ka ba dun sa dun sa term na living a sapat dapat lifestyle? Actually, nung mga nakaraan, nung nag-start na ang year 2024, pinapractice ko siya, yung maging living the sapat dapat lifestyle mula sa MASEC, sa Marinduque Council for Environmental Concern, which is doon ako na-train, doon din ako na-open. Na katulad na lamang ng yung simpleng mga pagbili ng mga things, ng mga damit, ng mga bags, ng mga jewelries na hindi naman talaga magagamit sa pang-araw-araw. So, doon ko siya napapractice. And also, siguro hindi ko naman masasabing proud ako, pero naiiwasan ko ng gumamit ng mga bottled water. So, lagi ako may dalang tumbler para ma-practice ko din na magkaroon ako ng safe na water. Tapos, hindi ako bumili ng mga bottled water. So, naiiwasan ko siya. Ayun. So, thank you po sa Marinduque Council for Environmental Concern sa mga pag-open ng mga trainings na ganito. So, yun. Thank you po. So, parang bibigyan ko lang siya ng mas malalim na pag-uunawa, yung living a sapat dapat lifestyle. Alam naman po natin, lahat po ng sobra ay masama. Then, minsan nature na rin ng tao yan na pag merong uso, bibili ng bago. For example, if you have money mga around 500,000, sabihin na natin. For example lang naman po. Then, lumabas si iPhone 17 Pro Max plus. Yan. Ay, pag meron ka namang pera na madami, then wala ka namang pinakakagastusan, bibili ka nun for sure. Though, meron ka naman existing na phone, for example, yung iPhone 16 sa ngayon, is bibilin mo yun kasi ang rason mo is uso, bago. Yan yung nature ng tao. Kung ano yung bago, siya bibilin. Kung ano yung uso, siyang bibilin. Which is, hindi naman natin kaya siyang ibaguhin totally ng bigla. Siguro isipin natin sa other side, sa production po ng ganitong materials. Kasi baka hindi po natin naiisip na bumili ka lang naman ng cellphone, hindi ka na nagsira ng environment. No, mali po yan. Kasi sa production po ng mga materials na ginamit sa iPhone 17, pwede mo mag-mention ng brand? Baka bawal. For example lang naman po. Pwede naman. Bumili ka ng iPhone 17, yung products po na ginamit or materials na ginamit dyan ay galing po sa mining. Without knowing, ay nakakasira ka po ng kalikasan by just purchasing that item. Nandiyan yung pagbibili ka ng mga sobrang mamahalin, mga usong damit. Sa production yan, sobrang yung sa factory niyan, yung ina-produce na yung carbon footprints, yung ina-produce niya na carbon dioxide sa ating atmosphere na siya ring problema natin ngayon na nagdudulot din sobrang pag-init ng panahon. Ay kung iisipin mo sa sobrang simpleng bagay na pagbili mo ng cellphone, ng damit, ay nakakasira ka na ng kalikasan. Yan siguro yung mas think tayo sa other side na be mindful sa binibili natin. And then sa minsan din mayroon tayong mga ang isang environmental advocate kasi hindi lang siya isang title na given to just an individual na pag claim mo na environmental advocate ka ay environmental advocate ka na agad.
So, for example, sabi mo environmental advocate ka, pero sobra naman dami ng kwintas mo sa leeg, yung mga jewelry mo sa wrist, ganyan. Parang, though you're claiming as environmental advocate, ay sobra naman yung inagamit mong mga materials na galing sa environment na para ma-extract or makuha yun is sinisira yung environment sa process nun. So, siguro baguhin natin yung ganong konsepto. Let's think to the good side na bibili tayo ng isang bagay na needs natin. Hindi tayo palagi mag-focus sa wants. Siguro punta tayo sa mga bagay na needs natin, na kailangan lang natin. Or for example, bumili kayo ng gamit na your intention is to be presentable. Hindi yung intention natin is para makiuso. Yun. So, simpleng decision making po natin na inagawang ganun ay sobra po yung impact nito. Again, sa environment po natin. So, yun. We should live the sapat dapat lifestyle. Include na rin siguro dito yung sa pagkain natin. Why not try to plant vegetables sa inyong mga garden? Siguro ngayon pwede na kasi nag-uulan na naman recently. So, try natin magtanim sa mga bakuran natin para hindi na tayo mag-consume ng mga products minsan na galing pa sa ibang bansa na ginagamitan ng iba't ibang chemical to preserve. So, don't panic. Try organic. Ayan. Live the sapat dapat lifestyle. The needs, not just the wants. Yes. From Aljimar. Ayan. So, ayan. Shout out po muna mula kay Rachel Labaw and to Romilly Principe. Good afternoon po. Ayan. Nanonood din po right now si Ate Marian Rica and Ate Ivory and also si Ate Hana. Ayan, mula po yan sa LKN family. Ayan, Aljimar, any message sa mga youth na nanonood sa atin ngayon and also sa iba't ibang organizations din na open din sila na makilala pa ang MASEC at makasama? So, thank you. Before I answer that question, I shout out po doon sa minention mo kanina sa LKN family po. And also, shout out ko rin po yung aking mga kapatid, Alkiril Gitang, Alkimar Gitang, Alma Gitang, then Alfaida Gitang, Alfreda Gitang, yes, Gitang ng Gitang. And also, shout out ko rin po yung aking supportive na girlfriend, si Edelyn Munggok po, and sa kanyang family. And ang siguro yung magiging message ko na lang sa ating mga kabataan ay bibigyan ko sila ng isang kataga na kung hindi tayo, sino? Kung hindi ngayon, kailan pa? Then, yung sa other organization naman, at saka sa lahat na lang ng kabataan out there, ay magsama-sama po tayo sa pagprotekta ng ating kalikasan. Sama-sama po tayong magtanim. Sa iba't ibang organization po ay we are inviting you po pag may environmental activities po kami, is nice po namin kayong makasama. And if meron po rin kayo may mga activities, ay willing din po kami magpadala ng mga representatives o mga MASEC youth siguro. Panahon na siguro ito na para magsama-sama tayong mga kabataan. Kasi ang usaping pangkalikasan ay hindi usapan lang ng mga nakatatanda. Ito ay usapan nating mga kabataan kasi tayo ang maninirahan sa kinabukasan. Thank you.
you, Aljimar. Ayan. Shoutout din po sa aking family na nanonood ngayon, sa aking mother na nagpadala pa po ng merienda. Kasi di pa daw po ako kumakain. Thank you po. Ayan. This is Mark Olas All About Youth, programa na hatid ng IRAM o IRIS and Advocate from Marinduque Province na may temang kabataan, ikaw ang bida. But before we end, let me serve this certificate of appreciation to Aljimar Gitao. Let me read first. In grateful acknowledgement of his distinguished and invaluable service rendered as special guest during Mark Olas All About Youth with the theme Kabataan, Ikaw ang Bida, a program initiated by IRIS and Advocate for Marinduque Province Incorporated. Given this first day of June in the year of our Lord 2024 at Marinduque News Network Studio, 5th floor, Lucky 7, Pension House, Barangay Muralion, Buwak, Marinduque. Signed by Mark Ola. And this is your host, Maria Suzette Malaylay. Thank you po. Kabataan, ikaw ang bida as we valued your opinion. Aming pakikinggan ang mga sentimiento at belief ng bagong henerasyon. Anything na trending, kasama sa diskusyon. Share your thoughts and be part of the solution. Cause this program is all about you. All about youth, every Saturday, 1 p.m. only here at Marinduque News, Lucky 7, Channel 3.